po, konting rough road, babag. Kami sa Calaruega. Second time ko na rito. Yo, what's up guys? Another day, another video na naman tayo. Medyo malayo na yung interval ng pag-upload natin. Medyo naging busy kasi tayo sa work, as always. But today, bali short ride lang tayo guys. Ikot lang ng Cabiang. Then hanap kami ng makakainan sa Tagaytay. Titignan ko kung makakadaan pa kami ng Calaruega, kasi limited lang din yung time namin para maggala, dahil yung mga kids namin pinaubaya muna namin sa mga parents namin. Currently nakikita nyo naman, nandito na kami sa Ternate, going to Maragondon. Then after nun, lumagpas na pala, Ternate na pala to. Ang next na pala nito is Nasugbo na, after makatawid ng Cabiang. So yung Cabiang ang pinaka boundary. Later guys, magpapalit na din ako ng battery nitong ADB 160 natin. Kasi as you can see, hindi ko alam kung nakikita sa camera, yung voltmeter ko naglalaro na lang siya sa 13.1 to 13.3. Before kasi always na 14.1 to 14 to 14.2 yung voltmeter natin. Hindi ko lang alam kung bakit siya nagkaganyan, pero ayun, napansin ko na lang nitong mga nakaraan, lagi na siyang 13 kahit umaandar yung mismong motor natin. So indication yun na may kailangan na akong bantayan dun sa mismong pagcha-charge ng battery ng ADB natin. And then kailangan ko na siyang palitan kasi may nalalapit akong ride papuntang Sagada. So baka dun pa tayo abuti ng aberya. Kaya yun, later tignan natin kung ano yung isasalpak natin bagong battery para dito sa ating ADB 160. So yun, dire-diretso lang. Mas may enjoy ko ngayon dahil napasama na natin yung partner ko. All goods na to, dire-diretso na to guys. So yun, update ko na lang kayo later guys kung saan man kami mapapadpad. Bali palang plano, hindi na kami hihinto dyan sa Cabiang, talagang dadaan na lang kami. Kasi ang kalaban nga namin is yung oras. Kailangan before 3 nasa bahay na kami. Eh kakain pa kami dun sa Tagaytay. Anong oras na? Siguro maiikot ko tong buong Nasugbo, mga 3 hours pa or 2 hours. Yun pa yung kakailanganin, kasi hindi naman ako walwal din magpatakbo. Ini-enjoy ko lang. Yun lang rin naman talaga yung dinayo ko rito, yung relax lang na pagmamaneho, tamang observe lang ng nature. Yan. By the way guys, nakita nyo, bago na yung handlebar ko, bago na yung kulay niya, pinakulayan ko siya. Nagkaroon kasi ng incident tong motor ko, nabagsak siya sa right side. So ang nangyari kasi, na-stuck yung pinaka bolt nitong handguard ko. Titanium kasi siya, naputol siya dun sa loob, tapos hindi siya matanggal ng mga machine shop. Hindi ko makapit yung welding nila ng pang stainless, or kapag drill nila ayaw kumapit, so sinukuan na nila. Kaya nagpalit ako ng handlebar. Buti na lang meron ako nabili na handlebar na parang kalat na lang sa bahay, so nabili ko siya ng 500. Tapos pinakulayan ko to guys sa Boss Ride doon sa GMA, doon sa lugar namin. Around 300 pesos lang kinulayan nila to. Dami pa rin nagmumotor kahit late na kami tumakbo. Almost 10 na.
guys, bali kakalagpas lang namin ng Cabiang. So 10:30 time check. Basta nakalagpas kayo ng Cabiang, nasugbo na siya. Part na siya ng Batangas. Ang ganda talaga dito sa daan na to. Ito yung last turn kung tawagin. Nalalaman ko yung mga tawag dito kasi yung mga nampipicture. Ayan, tulad yan, nampipicture guys. Tawag nila dito last turn. Pababa na to ng Nasugbo. So eto, yung isang buong road na yan na diretso, puro bahayan na yan, tapos mga palayan. Dito din bumibirit yung iba, pero tayo hindi na natin gagawin yan. Grown up man na ako, kaya hindi ko na gagawin yan. Hindi, kaya hindi ko gagawin yun guys, kasi mahina yung ADB ko eh. Medyo matanda na to, tsaka yung stock lang yung panggilid ko. So mamaya i-bash nyo ako kapag hindi ko naabot yung 100 eh. Pero na-appreciate ko naman yung ADB guys, hindi lang sa speed or power. Na-appreciate ko siya kasi kahit saan ko siya dalhin, flexible siya. Kahit sa city, pang singitan, hindi mahirap i-parking, pwedeng pamalengke, napaka-efficient ng gas. So wala ka nang hahanapin pa. Sana all. So yun, tamang ikot-ikot lang. Daan kami Magallanes Road, tagos kami pa Alfonso, Twin Lake sa Tagaytay, tapos sa last na pupuntahan namin, or doon na kami mag-stopover. Doon na kami magla-lunch, dinner tuloy. Doon na kami magla-lunch. Grabe, mabilis na pala ako noon Hindi, yung dating ko pababa, mabilis na pala ako. Oh, konting rough road, babag. Ito yung dun sa video ko last time set yung guho, yan eh. Ayun. Ayan. Pag sa mga ganyan medyo ingat at baka tumama yung ilalim natin. Tumama yung ilalim ng makina, sure ang butas dun. Ay, eto na pala. Dito kami hinto. Kanan kami rito at papahinga. Wait lang. Aray ko. Pahinga muna konti. Inom lang ng tubig, tas konting snack. Kasi dadan muna pala kami ng Calaruega guys. Gusto makita nung partner ko yung mismo simbahan ng Calaruega. Pero daan lang naman. So yun, pahinga lang muna. So yun guys, laban na ulit. Calaruega.
Alright, touchdown na guys. Dito na kami sa Calaruega. Second time ko na rito. Pero hanap muna ako ng... Teka set, lilim muna ako rito. Okay, ride out na kami guys. As expected, lubak-lubak pa rin. Bali kung gagawin pala kayo dito guys, ang entrance nila is 30 per person. Tapos ang parking ng motor is 20 pesos. So bali 80 pesos ang nagastos namin. 2 years ago nung pumunta kami dito, walang progress pagdating doon sa kalsada. Lubak-lubak pa din. Anyways, okay naman. Ayun, napakita ko na sa white ko yung itsura ng Calaruega. Hindi lang kami nakapaglakad doon sa mahaba nilang daanan doon. Tapos sa dulo meron daw na hanging bridge. Kasi wala nang time. Buti na lang ADB dala ko rito. Hindi Giorno. Ang ADB talaga yung daan dito eh. Alright guys, so update ko na lang kayo pag nandun na kami. Ayun na nga, naabutan na kami ng traffic. Pero malapit-lapit na to guys eh. Kasi nakikita ko na yung SB Hiraya sa mismong harap. So konting usog na lang, malapit na rin kami sa Tom and Tom's. So medyo slow down na tayo. Ayun, eto na, Tom and Tom's. Tom and Tom's Coffee. Yan. So wala, nasa bungad. Wala pala ako nadalang basahan, no. Basahan. Ayun, mamaya pwede mo yun upuan. Dito ko na ilalagay ang aking motor. Yan. Alright, touchdown na. Okay na set. Ayan guys, oh. Yan pinanguto ko sa asawa ko, Honda Rebel. Tinatanong ko siya kung handa na ba siya dan, kung magpapalit ako nan. Ang concern lang niya is yung parking namin, pero tingin ko kaya naman yan. Basta bibilan ko lang ng paddock. Kaso isa rin sa mga concern ko, hindi na ako masyadong makakapag-ride kasama yung mga low displacement na motor. Pwede naman, kaso yun nga lang, titiisin ko lang yung gas consumption. Anyways, let's go. Rekta na to guys, pauwi na kami. So it's already 2:55 PM. So rekta na kami nito, pauwi ng GMA. 2 hours later. Okay, so bali ngayon guys, bago natin tapusin tong video, tulad nga ng na-mention ko kanina, magpapalit ako ng battery para dito sa aking Honda ADB 160. Meron akong kagrupo natin dito sa ADB 160 na nakapag sabi na meron daw malapit na bilihan ng legit na battery dito malapit sa lugar namin. From GMA, dito lang yun sa Carmona. Actually malapit na tayo. Ang ipapalit ko nga pala dito guys, sa battery ko, ang original na battery or stock battery ng ADB 160 is Yuasa. So magpapalit ako ng GR, yung G1. So yung G1 na yun guys, yun yung version niya na pang 150cc displacement to 400cc displacement. Nice. Tapos lithium ion siya. Tingnan natin kung gaano ka epektibo
Actually hindi ko na nga mapapakita sa inyo kung gaano ka-epektibo kasi almost pare-parehas lang naman yung function ng mismong battery. Parang ang kagandahan na lang nito dahil lithium ion siya, so long life yung pinaka lifespan ng mismong battery. Kasi yung Yuasa, I think 2 to 3 years ang pinaka lifespan niya. So I think hindi tatagal ng 4 years, 5 years, I don't know. Pero yun yung suggested kasi guys, 2 to 3 years dapat magpalit na. So yun, dito tayo magpapalit or dito tayo bibili ng battery, Adjo Automoto. So yun guys, papalit na rin tayo ng battery. So yun nga, binili natin is GR or Gold Runway G1. So ang price niya is 3.4, then 2 years warranty. So dito tayo nagpakabit sa Adjo Automoto. Thank you sir. Yun, parang may kakaiba ako nararamdaman. Parang naging mas responsive siya. May bearing kaya yun. Pero yun yung napipili ko ngayon guys. So yun guys, tapusin ko na dito yung video. So kung meron kayong mga katanungan, clarification or any question, i-post nyo lang sa i-upload kong video para dito. And kung sa tingin nyo naging interesting tong video natin ngayon, pa like and share and subscribe na lang din para updated kayo sa mga susunod nating uploads. Alright, hanggang sa muli guys, hanggang sa susunod na video na lang. Salamat.